of Labor and Employment o DOLE handa para sa epekto ng krisis sa gitnang silangan sa mga manggagawang Pilipino. Sa pangunguna ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, naglaan ng halagang 1.2 billion pesos ang gobyerno bilang tugon sa deklarasyon ng pamahalaan ng National Energy Emergency. Gagamitin ang nasabing halaga para sa sektor ng paggawa, kung saan ito ay mapupunta sa tulong pangkabuhayan for disadvantaged displaced workers o TUPAD at para sa DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Upang mapangalagaan ang sektor ng paggawa, nakahanda ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Bienvenido Laguesma ng 1.2 billion pesos bilang tugon sa deklarasyon ng National Energy Emergency. Bahagi rin ito ng uplift ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alinsunod sa Executive Order 110. Gagamitin ang budget sa dalawang flagship social protection project ng DOLE, ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD at ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layunin ng mga programang ito na suportahan ang vulnerable workers. Bilang tugon sa uplift, kasalukuyan nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa DOTR, DSWD, DILG at iba't ibang lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng targeted emergency employment at livelihood interventions. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa DMW at OWA tungkol sa pagkakakilanlan ng mga OFW na nakauwi mula sa kaguluhan sa Middle East. Ito'y para mabigyan sila ng trabaho dito sa Pilipinas sa tulong ng TESDA. Hindi ngayon ang panahon para mangamba o magpanik. Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng gulo sa Middle East para sa ikapapanatag ng sambayanan. Sa ibang balita, nananawagan ang Makabayan Bloc sa Kamara na tiyaking magdudulot ng konkretong solusyon ang planong joint hearing sa oil crisis. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Ilago at Kabataan Representative Rene Co, hindi sapat ang panandali ang hakbang at dapat tutukan ang mga batas na direktang magpapababa ng presyo ng langis. Iginiit ng grupo ang pagpasa ng mga panukala para i-regulate ang industriya ng petrolyo at ibasura ang Oil Deregulation Law upang maiwasan ang umano'y overpricing at kartel. Dagdag nila, kailangan din ng agarang relief measures tulad ng pagtanggal ng buwis sa langis kasabay ng pangmatagalang reforma sa sistema. Kaugnay nito, sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, isinusulong sa Kongreso ang mga panukala para mabawasan ang gastusin sa gobyerno at maibsan ang epekto nito sa mamamayan. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, umaabot sa 950 billion pesos o 20% ng buwis ang napupunta sa pagbabayad ng interes ng utang ng pamahalaan. Pinalaki taon-taon ang national budget. Pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin at lampas na sa 60 pesos ang $1. Sa kanyang pahayag, iminungkahi niya ang pagbabawas sa mga hindi prioridad na gastusin, kabilang ang pondo sa ASEAN hosting at inihain ng House Bill 4302 para ibaba ang VAT mula 12% sa 10%. Samantala, inanunsyo ni House Speaker Faustino Bojidy III ang pagbabawas ng mga gastusin sa IPA meetings sa pamamagitan ng limitadong in-person events at paggamit ng virtual platforms. Ayon kay D, layo nitong makatipid sa gasto sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng langis. Samantala, mahigit 250,000 public transport drivers sa NCR ang nabigyan na ng tulong pinansyal ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Tunghayan ang ulat dito. Nararamdaman ng mga public utility vehicle o PUV driver ang bigat ng gastusin dahil sa taas presyo ng gasolina na direktang tumatama sa kanilang arawang kita.
Kaugnay nito, patuloy na nagpapatupad ang pamahalaan ng cash relief assistance sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang DOTR, LTFRB at mga lokal na pamahalaan ang distribusyon ng nasabing ayuda. Sa pinakahuling tala hanggang March 30, umabot na sa higit 102,000 tricycle drivers ang nabigyan ng tulong, habang nasa higit 22,000 naman sa TNVS drivers at gayon din sa jeepney driver na 22,000 din ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong ayuda. Samantala, higit sa 86,000 naman na service delivery riders at higit sa 21,000 motorcycle taxi riders na rin ang nabiyayaan ng nasabing programa. Dito tiniyak rin ng pamahalaan na magkakaroon ng special payout para sa mga kwalipikadong driver na hindi pa nakakatanggap o wala pa sa listahan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kakapasok lang po na balita. Work from home sa umaga ng unang araw ng Abril para sa mga kawani ng gobyerno at suspension ng pasok sa hapon. Ito ang inilabas na memo ng Office of the President upang mabigyan ng pagkakataon ang mga government employee na makapagbiyahe sa kanilang mga lugar sa bansa. Samantala, ang magbibigay naman ng mga pangunahing serbisyo gaya ng health, disaster calamities at iba pang mahahalagang tungkulin ay magpapatuloy pa rin base sa naayong oras at operasyon. Pinabuubaya na ang kanya-kanyang desisyon para sa mga pribadong kumpanya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.